Okay, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Truth Bomb, mga kababayan. May 28, 2026, biglang binomba ng ombudsman ng 4 na senador sa Senate Majority. Si Senador Jinggoy Estrada na may 573 million pesos kickback. Si Chis Escudero, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta. Plunder, graft, bribery, lahat sabay-sabay. Parang isang well-orchestrated symphony ng akusasyon. Pero tanong ko sa inyo, ito ba ay tunay na hustisya o isang political witch hunt na ginagamit ang batas bilang espada laban sa mga hindi sumasabay sa bagong naratibo? Huwag tayong magpaloko sa balita. Tara, buksan natin ang lahat ng may talas ng isip. Welcome to #WalkWithLand Deep Dive. Mga kabataan at OFWs na nanonood dyan sa abroad o dito sa Pilipinas, ito ay para sa inyo. Pero bago po yan, magkape muna po tayo. Sarap po. Yung perang pinag-uusapan, 573 million pesos, 160 million pesos, 75 million pesos, ay hindi lang numero. Yan ay dugot pawis nyo natin. Remittances nyo, buwis na pinaghihirapan sa call center o construction. Kapag ninakaw talaga, galit tayo lahat. Pero kapag ginamit lang bilang sandata para patayin ang kalaban sa politika, mas mapait pa yan kaysa sa lason. Kasi kapag nasira ang tiwala sa sistema, parang bahay na walang pundasyon, isang hangin lang, bumaksak na, mga kaibigan. Simulan na natin ang unang deep explainer. Una, kay Senador Jinggoy Ejercito Pimentel Estrada. Sinasabi ng ombudsman, 573 million pesos kickbacks mula sa DPWH projects kasama si Bonoan at iba pang mga engineers. Pero mayroong smoking gun ba? May certification mula sa Senate LBRMO na walang documented budget insertions si Jinggoy. Sabi ni Assistant Ombudsman Clavano, layered method daw. Metaphor ko ha. Parang sinasabi nilang may multo sa kwarto pero walang picture ng multo. Ngayon, nako, na-acquit na, history lang natin, backgrounder lang. Na-acquit na siya sa PDAF planter at sa kaso ng kanyang ama. Paulit-ulit na akusasyon, paulit-ulit na nakakalusot. Bakit kaya? Deep explainer number 2, ang trio. Si Chis Escudero, matalas na abogado. May PhD o nga no? Whole departure order yan. Na agad bago patapos ang investigasyon. Testimony ni Robert Bernardo na 160 million pesos daw. Pero si Bernardo ba ay credible o may kanya-kanyang agenda? Siyempre, di ba? Kandidato siya na mapawalang sala, no? Si Bernardo. No? Anyway, si Joel Villanueva naman, pastor yan at probinsyano. Biglang nearing completion ang kaso ayon kay Remulla. Parang last minute Christmas gift. Si Attorney Rodante Marcoleta o si Senador Rodante Marcoleta, legal mind na kilala sa principal. 75 million pesos campaign donation na di raw na-disclose. Sa politika, mga kaibigan, donation ba o plunder agad? Parang ginawang espada ang batas. Parang kapag pro-Duterte ka at nasa majority sa Senado, bigla ka may free case mula sa ombudsman. Magic ba o selective justice? Ang hatol nilan, mga kaibigan. Ngayon, punta tayo sa ang hatol nilan, ang ating legal at critical breakdown. Hatol number 1. Lahat ng naakusahan ay nasa bagong Senate majority na perceive pro-Duterte. Coincidence ba ito? O parang chess move para i-weaken ang oposisyon? Sa programang ito, data-driven tayo sa channel natin, no? Timing ng mga kaso habang may political realignment.
Masyadong reliant sa testimony. Walang clear bank trail na direktang kay Estrada. Layered insertions, vague metaphor para sa invisible ink. Sa korte naman, presumption of innocence pa rin ang batas. Hatol number 3. Naalala niyo ba ang pork barrel? Maraming akusado, kakaunti ang convicted, madalas ang may malakas na political armor at nakakaligtas. Ang tanong ko sa inyo, sino ba ang may armor ngayon? Hatol number 4. Kung ganito, nasisira ang investor confidence, nasisira ang tiwala sa hustisya, parang sugat na paulit-ulit na binubuksan, anong mangyayari sa susunod na eleksyon? Mga kaibigan, comment down below ha, ano sa tingin ninyo? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, kung ganito kadali, bakit hindi lahat ng politiko ay may kaso? Bakit may invisible shield? At bakit walang mga kaso ang mga majority, ang mga House of Representatives, mga kongreso, congressmen and women na pinangunahan dati ni Congressman Romualdez ngayon? Nakuha niyo po ba? Bakit walang nakakasuhan sa Malacanang? Di po ba? Bakit hindi na-impeach ang ating Pangulo? Nakuha niyo po ba? Talagang tingin po natin, revenge at yung mga agenda lang. Kanya-kanyang agenda yan. Ngayon, may epekto po ito, mga nangyayaring ito sa atin, ay may epekto po ito sa ating demokrasya. At ang mga kabataan, wag po kayong basta-basta maniniwala at maging blind followers. Okay? Kailangan po nating tignan, kailangan po nating i-analyze, at kailangan nating manood at magbasa. No? Manood ng #WalkWithLan. At may affected din ang ating mga OFW remittances. No? Ngayon, maging fair lang tayo at maging transparent ang investigasyon. I-open na natin yung Blue Ribbon investigation na pinangunahan ni Senator Pia Cayetano. Ngayon, mga kaibigan, mag-comment lang po kayo mag-comment lang po kayo. Do you think Marcoleta's legal background is enough to win this? Political persecution ba talaga ito, mga kababayan? Sa huli, hindi natin sinasabi na walang korupsyon. Hindi po ganoon. Pero dapat pantay ang timbangan ng hustisya. Comment down below. Which hand ba ito o tunay na laban sa korupsyon? Sino sa kanila ang may pinakamalakas na depensa? Like, share, subscribe, at join the membership para sa mas maraming deep explainers. This is Lan from the #WalkWithLan, where truth cuts deeper than any accusation. God bless you. God bless the Philippines. Kita-kits sa susunod. Mabuhay po ang Pilipinas.